Ayan. Tapos na tayo turnover. At may pabigay sa akin. Wow. Ito, t-shirt. Yeah. Oy, thank you, unit owner. Thank you, ma'am. Okay. Pero may susi na yan ngayon. Si admin po ma'am yung upon acceptance po. Magbibigay. Yes po ma'am. Parang yung nakaraan ako ba yung susi ng third floor? Parang hindi. Ano ma'am? 701. Oh, 7. Electrical room. Okay. Second floor ulit tayo mga guys. So kung nakikita nyo doon, ayan, short 3 yan, tower 1. Short 3, tower 1. Kapitbahay ni short 2. Yan, ang ganda ng view dito. Kitang-kita mo yung kapitbahay mo. Short 3, tower 1. Hi guys! Welcome back to my channel. So today, nandito tayo sa field turnover. Yan si Ma'am Meg yung mag-a-assist sa atin sa turnover dito sa Field Residences Tower 5, 7th floor. So nandito yung metro nyo ng tubig. Ayan po. Oo, yan. Ito po ma'am. Nagtali. Yan, okay. Oo nga, may construction pa rin, no? Yes po. Ba't hindi pala nila tinatanggal yung tape na yan? Kasi ma'am yung iba ko parang nagdadas-dasan. Pero pwede naman po yung last na generator set. Once po na nawala ng supply, manual transmission lang po, saka natin i-up sa generator set. And then may instruction naman po, just in case na makalimutan, and may mga corresponding labels naman din po. Para sa mga breakers na. And on this side po is yung ating kitchen area. Malakas naman po yung water pressure. Ayan po ma'am. And yung ating grease trap, ito po siya. Ayan po. Meron na rin po siyang filter and advisable po siya ipag-inis ng 1 at 2 times a month para hindi po siya na tatabakan ng mga grease, ng mga dumi. once a month? 1 or twice a month. Once or twice a month. Ito po ma'am. And ito po yung ating storage cabinet. Movable po to. Kung medyo mataas naman po, yung ilalagay natin dito. And may mga adjustment na rin po siya ma'am na butas. And ito po yung ating outlet for cooktop. Ito po siya, ma'am. And this side naman po is yung ating provision outlet for exhaust fan and GFCI outlet for appliances na malapit po sa tubig. And on this side naman po is yung ating TNB. Ito siya, ma'am. Working din po yung ating water sa lavatory. And ito yung outlet and provision natin for washing machine. And yung ating water closet naman po ay mabilis naman po bumaga. Okay. Very good. And tissue holder. And ito po ating shower set, ma'am. Ayan po. Ayan po. Working din naman yung ating faucet and yung ating shower ring. Akala mo parang makababasa ka, kaya tinalikod mo Mautak ka. Nakailang basa ka na ba? Working and yung soap holder po natin. And yung ating provision outlet for water heater, si owner naman po yung magpo-provide. And ito po ma'am, yung ating living and dining. Ito po ma'am, ang outlet natin for ref, oven, and extra outlet po.
and internet po. And yung ating all areas naman po, visible po yung sprinkler, and sa lahat naman po ng room yung smoke detector. And on this side naman po is yung ating bedroom wall. Ito po. Bali, ating required aircon po is split type, 1 up to 1.5 horsepower po. 1.5? 1 up to 1.5 horsepower. Isa lang? This side po, and then ito po yung magiging provision natin ma'am for second bedroom. So, multi-split o dalawang tag 1.5? Multi-split ma'am. Multi-split? Opo ma'am, yung parang 2 units pero Isang condenser. Yes, So, 2 horsepower. Kasi wala kaming mabibili na 1.5 eh. 2 horsepower, 1.1. So, ayun po ma'am, parang akala ko parang inaano naman ni engineering yung kahit 2. Ito po ma'am yung ating provision. Ayan po. Connected po sa ating condenser and breaker dito sa labas ma'am, sa balcony. And yung ayan ma'am, yung view po natin, ayan po. Yung open field and then yung sa may C5, ayan siya ma'am. Okay. Ayan guys, so natapos na tayo dito sa Field Residences mag-turnover. So ngayon naman, pupunta naman tayo ng Shore 2 kasi may turnover din ako doon. Ang aircon dito sa Field Residences, multi-split, tapos hanggang 3 horsepower yung maximum. Pero yung multi-split meron namang 2 horsepower. Isang condenser, tapos 2 unit, tapos 1 horsepower sa room and 1 horsepower sa sala. Ayan. Tapos ano pa ba? Yan. Dito sa field, pwede kayong magsampay sa balcony, pero hindi kayo pwede magsabit ng mga sinampay dun sa may railings. Tapos yung sampayan, hindi siya yung permanent, yung magtatali ka sa balcony ng gano'n. Dapat yung may rack pa rin. Ayan. So halika na, pumunta na tayo sa sa Shore 2 Residences. Then ano pa, sa may mga tanong, mag-message lang po dito about sa Field Residences. Tapos, medyo tahimik pa sa building. Tapos, syempre, may mga construction pa rin na ginagawa. Pero, all in all, okay naman yung naging turnover. May virtual din sila na turnover. Bay Garden. Ayan guys, nandito muna ako sa Bay Garden. Itong Bay Garden, federal land to yung developer. Kasi may nag-pull out akong client dito. May nag-move out na client. So, ayusin ko lang yung move out niya. Tapos, check ko yung unit kung okay naman. Kung maraming kinoconstruct dito. Ligpit-ligpit. Bulaga. Yan, so nakapack na. Meron dito dito sa may Bay Garden, meron laundry area. Magta-turnover tayo ng Tower 3, second floor. Nakalimutan ko na naman to, dapat pala ng 15 pa to. Pero okay lang. Hindi naman nagmamadali si owner. Ayan, so naghihintay na tayo sa turnover team. Dito ulit ako, Tower 3. Tower 3 turnover. Hintayin natin yung turnover team. Okay na yung mga docs ko. Ayan, dito tayo. So yung mag-guide po sa atin ngayon, si Vincent. Ayan, siya po yung mag-guide. Mag-guide siya sa atin. Galing ako ng field kanina. May turnover din ako. Si naman doon, si Meg. Baka kilala mo si Meg. Ay, hindi mo kilala. Siya yung nag-ano sa akin turnover.
tayo ng working capital. Yung iba kong client makakalimutan yung working capital na pagkakamalan pa rin hanggang ngayon na association dues. Kaya sasabihin nila, bayad na ako ganito ah. Sabi ko, hindi pa, iba po yung 3 months noon. Yung 3 months working capital po yun. Hindi po yun association dues. Ganun. Today, ayan. So, another turnover sa Tower 3. Thank you guys for watching and please don't forget to subscribe to my channel. Bye! Hindi ako makapag-wave kasi may hawak ako. Bye!